What's up, everybody? Welcome to our podcast entitled I I think. And for today's podcast, we are going to talk about buhay ng isang IT student. And nag-prepare kami ng ilang questions para magbigayan ng opinion about sa mga questions na research namin. So, ayun, sana makarelate kayo and sana meron din kayong makuhang lessons. So, ngayon, we have our host, Miss Camille Guevara, and also Alex and Chris Jericho. Nandito rin sila para magbigay ng opinion. So, let's start! Okay, hello guys. Hi IT Peeps. I'm Camille Guevara. So, for our first question, why did you choose the IT course in college? So, ikaw Alex, why? So yun, nakuha ko yung IT na course because alam natin na more on technology na yung panahon natin. Like, ngayon na ginagawa natin ngayon, na gumagamit tayo ng technology para magkaroon tayo ng communication sa isa't isa. Kaya, naisipan ko na kuhanin tong course na to. And marami rin nagsasabi sa atin na on-demand yung IT, kanya, maganda siya. Kaya, So, ikaw naman Chris, why did you choose IT course in college? Actually, ang first choice ko talaga, prep. Tapos, ang second choice ko, IT. Ngayon, hindi ako natanggap sa first choice ko, kaya dito ako napunta. Tsaka bukod sa walang board exam ang IT, in demand ngayon, bali, more on computer na tayo, di ba? Technology. In demand na siya ngayon. Kaya inisip ko rin na kung halimbawa, mapasok ako dito, malaki din yung maging kaalaman ko tungkol sa technology. Dahil more on tayo ngayon, technology, para mas lalo ko pa siyang alaman, lumawak pa ang kaalaman ko sa IT. Yun lang. Ikaw Anjanette. So, why did you choose the IT course in college? Same with Jericho. Hindi ko first choice yung IT. Yung first choice ko ay multimedia. Pero, malayo tsaka medyo mahal din yung course na yun. Kaya, kung magiging practical naman, sabi nga ni Jericho, in demand nga yung work ng isang IT. So, nag-IT ako. Tsaka sabi din nila kasi malaki daw yung sahod. So, yun. True. Yan din yung dinig-dinig ko di ba? Oo. Nanay ko din, kaya niya ako pinapili mag-IT. Kasi nga daw, ganyan, in demand. Tsaka madali daw makapasok sa trabaho kasi kapag about naman sa computer, di ba? Madaling tanggapin. Siya. Kumbaga, applicable siya sa lahat ng trabaho, di ba? Tama naman, di ba? Tama. Okay, next question tayo. As an IT student, what problems have you experienced? So, first, ikaw muna, Alex. Marami naman kasi talaga mga problema na na-encounter kahit na anong course pa. Kaso, para sa akin as an IT, siguro ang naging pinaka-problema sa akin yung information overload. As in, magko-code ka, tapos may kasabay na discussion na ilang oras, tapos tuloy-tuloy na discussion yan. Kaya, hindi mo na alam kung paano mo ipaprocess ng sabay-sabay yung mga knowledge na pumapasok sa utak mo. Ganun. True yan. Totoo. Kahit ako na-experience ko din. So, ikaw naman, Chris. Ano naman sagot mo doon? Ako naman bilang IT, ang pinaka na-experience ko, sa time management. Kasi bukod sa IT ako, ROTC officer ako, minsan nagkakasabay, halimbawa may final output na pinagagawa, sakto magkakaroon ng patawag sa ROTC, kailangan kompleto kami doon at bawal mali, ganyan. Tapos, halimbawa nagkasabay nga yung final output namin. Final output sa IT, sa mga project, ganun, meron din doon. Ngayon, doon ako nahihirapan na sa part na yun na kung alin ang uunahin ko. Tapos, in terms of mental health, kasi kapag yung hindi mo talaga gusto yung
course mo, parang hindi mo nakita yung sarili mo na kukunin mo yung course na yun in the future. Parang sa mental health mo, tas lalo mahirap na nasasakripisyo mong intindihin mismo yung tulad ng coding. Ako, grade 12 ako, UMS. Ang layo, di ba, sa coding. Ang layo nung strand na yun sa coding. Kaya, yun, pilit ko lang ina-absorb kahit na mahirap, pilit ko sinasabayan at ginagawa ko naman yung best ko. Ayun, ganun lang. Alam mo, totoo yan. Ako din kasi na-experience ko yan eh. Ako, aminado ako, hindi ko talaga gusto ang IT. So, parang kahit anong pag-aaral ko, kahit anong pilit ko, kahit anong push ko sa sarili ko na aralin ko siya, wala, hindi talaga. Parang hindi talaga kaya ng utak ko. Hindi naman sa sinasabi ko na mahina ako. Parang para sa akin lang, pag hindi talaga para sa'yo, mahirap, di ba? Parang hindi, kahit anong pilit mo, kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo, di ba? Alam niyo yung point ko. Gets niyo yan, di ba? Totoo yan. So, ikaw naman, Anjanette. Sige, ano naman opinion mo doon? Siguro doon na lang din ako sa mental health problem. Kasi since IT tayo, exposed tayo doon. Kasi 'di ba, alam naman natin na bilang isang IT student, isa tayo doon sa mga mga student sa college na mahirap makipag-socialize, hirap sa pakikipag-socialize, 'di ba? And isa pa, ayun, siguro doon din papasok yung tinatawag na na career preparedness. Kasi 'di ba parang sabi nga kanina ni Jericho, kapag hindi mo gusto yung yung course mo, 'di ba? Syempre mapapa-overthink ka na lang, ano ba ako in the future, ganyan. Diba, na-experience yun na ba yun? Tama. Diba? So, ayun. Yes. And Lahat naman din, siguro tayo. oo, tsaka yun nga, lalo na kapag nagkakaroon ng information overload, ganyan, and ang daming kailangang, yung nagkasabay-sabay, diba? So, naranasan nyo na ba mag-breakdown kasi hindi nag-run yung code Oo. yun? Mga Oo, ganyan. stress, ayan. Normal Oo. naman yan yung mag-breakdown, diba? So, Pero, ayun, siguro. yun, yun laban sa pa mga din. problem. Tsaka isa pa pala na ko lang, based on observation ko lang, siguro yung financial problem. Kasi 'di ba hindi naman lahat sa atin merong kanya-kanyang PC, merong kanya-kanyang laptop, 'di ba? So 'yun, mahirap kasi maging isang IT lalo na kapag wala kang personal computer na ginagamit, 'di ba? So 'yun. Pero buti na lang kumpleto yung school natin sa facilities, ganyan. Goods naman. Yun lang. Para sa akin naman, madadagdag ko naman. Siguro ako yung nagiging problema ko. Sa sarili ko, nape-pressure ako. Kasi parang ako nahihirapan ako makipagsabayan. Kagaya niyan, mga klase natin, mga klase ko. Ayan, parang lahat sila magagaling, matatalino, lalo pagdating sa coding. So, feeling ko, ako lang yung hindi. Feeling ko nahuhuli ako. Parang ang hirap makipagsabayan, di ba? Nafe-feel nyo ba yun? Oo Ako naman. Dalawa tayo. nahihirapan talaga. Totoo. Ang hirap. Kasi sabi ko, hindi ko naman talaga gusto yung course na to. Pero, wala tayong magagawa. Dito na tayo. Ilagos na nandito na eh. Tapusin na natin. True, di ba? So, next question tayo. Okay. Okay? Okay. Third question. How did you respond or what solution did you find to overcome these challenges? So, Alex? So, ayun, gaya ng mga napag-usapan natin, kasi nandito na naman na tayo at saka halfway na tayong nandun eh. Kasi nakaya na nga natin ng first year, second year na tayo, patapos na. So, i-ano na lang natin na kaya na natin to, kaya pa. Tapos, hindi lang naman na ikaw lang mag-isa, may tutulong naman sa'yo. Tapos, pwede namang i-approach mo yung mga kaibigan mo na alam mo na matutulungan ka rin nila. Tapos, ayun. Yun yung solution na ginagawa ko. Ikaw naman, Chris. Ano naman yung solution na ginagawa mo? Tulad nga ng sinabi ni Alex, sa paano ko na-overcome o na yung gano'n. Sa mga kaibigan, halimbawa pala, yung sa IT, time management ko. 'Di ba? Minsan kinakapos ako sa oras, gano'n, ginagahol ako.
Ngayon, meron akong nilalapitan ng mga kaibigan, katulad ni Alex, kung ano yung ginawa nung time na yun na hindi ako naka-attend, para, alam mo yun, lalapitan ko yung kaibigan ko na alam ko makakatulong nga sa akin. Katulad niya sinabi ni Alex. Tapos, since nandito na rin naman, i-high moral mo na yung sarili mo. High moral mo na sige, konting panahon na lang, 2 years na lang, kaya ko na to, kakayanin ko. Yung mga ganong bagay na, eto na nandito na ako, bakit pa ako susuko, ilang taon na lang, pagtsatsagaan ko na. Yung mga ganon, yun lang. Tama naman. Ikaw naman, Anjanette. Ako naman. Actually, ang gaganda ng mga sagot. Yes, pang beauty queen. Sa akin naman, siguro, isa sa mga solution na ginagawa ko is yung nanghihingi ako ng advice from, mas nakakatanda sa akin, or meron din kasi ako mga ka-churchmate na, sila, IT student sila dati, or IT sila, graduate sila ng IT. So, ayun, nanghihingi ako ng advice sa kanila, and, syempre, sabi nyo nga, malayo na, pero malapit na. Binago. True. Malayo na, pero malayo pa. Pero, ayun, kakayanin. Padayon lang. Tama, padayon. So, ayan. After natin mapakinggan yung mga solution na nasagot natin, so, proceed naman tayo sa pang-apat na question. So, as an IT student, what motivation or advice can you give to someone who wants to enter the IT world, or to someone who is in the same situation as you are now as an IT student? So, first, Alex again. So, ayun, ang sasabi ko sa mga incoming freshies na papasok sa IT, kung choice nila to, alam ko na mag-grow sila kasi nandito sila sa right path na gusto rin nila. Tapos yung mga kagaya ng mga iba na second choice lang nila to, hindi talaga nila choice, parang lang nila, makakaya niya naman basta, kasi kahit anong course yan, wala pa rin talaga na hindi mo rin kasi siya masasabi kung para doon ka talaga. Kung nasa IT ka, kaya mo rin, basta alam mo sa sarili mo na makakaya mo to, ganyan. Kasi kung ipa-pressure mo pa yung sarili mo na, ay, bakit ba ako nandito? Bakit ito pa ba yung ginawa kong second choice? Meron pa namang iba. Kasi nasa sayo pa rin naman yun . Kung gusto mong kayanin, makakaya mo talaga yun. Huwag mo lang ipa-pressure yung sarili mo. Tama. Tama. So, ikaw, Chris, ano ka naman? Ako naman, may papayo ko sa mga incoming freshies, mga ganyan. Kung halimbawa, gusto niyo talaga itong course na to, pagbutihin nyo. At sa mga kung hindi naman tulad natin, kung sino man sa atin na hindi talaga gusto yung course na to at napasok lang dito, igihan mo lang, ibigay mo lang yung best mo, lahat ng makakaya mo, tuon mo lang doon. Tapos kung hindi talaga kaya, alam mo naman sa sarili mo, kung hindi mo kaya, edi at least ginawa mo yung part mo, ginawa mo yung best mo. Alam mo sa sarili mo yung gano'n na binibigay mo naman ang best mo kahit na hindi talaga tumutugma dun sa expectation ng nakapalibot sa iyo, ganyan. Huwag mo i-pressure masyado yung sarili mo. Kasi once na i-pressure mo yung sarili mo, lalo ka lang yan malulungkot, madedepress, stress, lahat yan, halos papasok na sa iyo lahat yan. Kaya sa mga incoming freshies, ayun, pagbutihin nyo lang at pagsumikapan yung course na to. Yun lang. Ganda. Ang ganda ng sinabi nyo, Okay. Ikaw naman, Anjanette, ano namang magandang sasabihin mo dyan? Sabihin mo na. Labas mo na yan. Nasabi na nila lahat Ayun. Pero siguro dagdagan ko na lang sa mga incoming na IT na gusto maging IT. Yun nga, sabi nila kung gusto mo talaga yung course mo, wala namang imposible na mag-succeed ka, maging successful ka in the future, 'di ba? And yun lang, tuloy lang sa mga naman second choice mo. Sa mga second choice lang yung IT or di mo talaga to choice na maging course is okay lang din, kumbaga mapag-aaralan naman 'yan. Lahat naman tayo is dumadaan sa process, 'di ba? And sa mga nasa same situation natin, mga IT student din na katulad natin, same lang sa sinabi ko kanina, padayon lang, tuloy-tuloy lang to, matatapos din naman natin to. Tsaka di naman natin alam kung ano ba tayo in the future. Malay mo, successful pa tayo sa iniisip natin in the future, diba? So, di naman naka-base sa
kinukuha nating course yung pagiging successful natin in the future. Ayan. So, nasagot na natin yung 4 na question. Eto na. Last question na tayo, guys. So, eto, para naman sa sarili natin to. Mukhang magandang topic to, di ba? Aww. So, Ano yan pa? last question. Ayan na, ha? Abangan ko yung mga sagot nyo. What message would you like to say to yourself? Alex? Sa akin, ang message ko sa sarili ko, kaya mo to, kaya pa, at pilit mong kayanin pa. Kasi, nandito ka na talaga eh. Kumbaga, sabi nga ni Antoinette kanina, malayo pa, pero malayo na. Kaya kung mag-stop ka pa, or hindi mo, i-down mo pa yung sarili mo, para saan pa yung napuntahan mo ng malayo na? Tama. Yes, agree. Ayan, parang sa batang ako. Yan, ayan, tama yan. So, ikaw naman, Chris. What message would you like to say to yourself? Ako naman, ang masasabi ko sa sarili ko, since nandito naman ako, panindigan ko na. At tulad nga sabi ni Alex kanina, malayo na. Ay, malayo pa. Ay, ano yun? Malayo pa, pero malayo na. Malayo pa, pero malayo na. Yun lang. Yun lang ano ko sa sarili ko. Nandito naman ako. Lang. Short, pero no? Malaki yung meaning niya. So, ikaw, Anjanette, ano naman masasabi mo sa'yo yung sarili? Ako naman, siguro, tatap ko na lang yung balikat ko. You did great. You did your best. And sana gawin mo pa din yung best mo as you continue to walk in your journey as an IT student. And yun lang. Kayang-kaya pa yan. 2 taon na lang. Yun lang. Ako naman, siguro masasabi ko, normal yung mahirapan. Kasi wala namang course na madali, di ba? Sabi nga nila. Normal mahirapan. Ang hindi normal yung susuko ka, di ba? Yeah. So, sabi ko sa sarili, kagaya ng isang araw, umiiyak ako kasi nape-pressure na talaga ako, nahihirapan ako. Sabi ko sa sarili ko, ano ba, kaya ko pa ba? Pero still, lumalaban pa din naman, nagpapatuloy pa din naman. So, may hirapan pero lalaban kasi kung susuko ako, sayang naman, eto na ako malayo na sabi nyo nga, diba? Kung susuko ako ngayon, sayang naman yung mga nasimulan ko na. Kaya, masasabi ko pa para sa sarili ko, magpatuloy ka kasi alam ko, balang araw, lahat ng pagod mo, lahat ng pinaghirapan mo, may magandang kapalit. Ayun lang. So touching Grabe, diba? naman. So touching naman ang message. Very, very yes. Kasi, diba, normal naman kasi, diba, kayo din. Lahat naman tayo. Di lang naman tayo, shock naman lahat ng IT students. Diba? Nakakaramdam ng ganyan. Kagaya ng breakdowns nga, iyak-iyak, diba? Ako lang ba? Wala pa yung Pero umiyak? di ba Or may kayo kinuwento din? ka sa akin? We did it well. Ano yun? Yung umiiyak ka habang naglalakad sa kalsada kasi Uy, hindi true. nag-run Alam yung ko, food mo. oo. Lagi yan. Delikado ka na Oo, pag totoo yan. Ayan, isa pa, add ko na lang din, di ba? A-add ko na lang din. One time, umiyak ako habang pauwi, umiiyak ako sa kalsada kasi ang baba ng naging score ko. Alam mo yung parang binigay mo naman, ginawa mo naman, pero bakit ganun lang? Na-experience niyo ba yan? Oh, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pero wala, pag kayari mo naman naiiyak yun, di ba? Parang okay na ulit, laban na lang ulit. Wala ka namang magagawa kung hindi ipagpatuloy, labanan na lang ulit. True. Normal yung mag-breakdown. Ang hindi nga normal, yung susuko ka, di ba? Totoo. Para sa pangarap. Tama yan, di ba? Agree, yes. IT agree. tips para sa Yes, pangarap. IT tips. IT tips, Yun laban. lang. So, ayun guys. So, I think tapos na tayo. Yes. Tama ba? Tapos na tayo. Yes, and sana marami Jeanette, kayong isara mo na. natutunan. Ayan na, ito na nga. Sana marami Okay, kayong natutunan and marami kayong nakuhang knowledge galing sa amin. And
I think we should end this podcast na. Thank you for listening and for watching. Thank you mga ka-IT tips. Once again, I'm Camille Guevara. I'm Anjanette Padrajas. And I'm Alexandra Misioneta. And I'm Chris Jericho Velasco. And thank you, mga ka-IT. Peace! Bye, guys! Have a nice day! Bye guys!